ito bang mga pronouncements sa BBM about PhilHealth, binida niya, di ba? Yung mga expanded coverage daw, although yung iba ron talagang existing naman, supposedly. Yung Sapat na ba yun? dialysis, binanggit yung dialysis, existing ngayon. Sapat ba yung mga ganyang binanggit niya to make up for that policy error that they made? Yung kinuha yung supposedly unutilized budget ng PhilHealth. Yeah. Well, kung ako yung tatanungin, that's good na may mga binanggit siyang expansion. Pero again, babalik ako dun sa policy approach eh. Kasi nandyan na yung PhilHealth eh. Ano ba yung next step na inaasahan mong dapat ginagawa ng Pangulo tungkol sa isang national insurance program? So yan na yung pagsisigurado na makukuha na talaga ng PhilHealth kung ano yung due sa kanya in terms of funding. Eh, alam naman natin na yung binibigay ng gobyerno ngayon, kulang na kulang at hindi na ayon sa batas. Yung budget na dapat nanggaling sa PAGCOR at sa PCSO, hindi din naman nagbibigay sa PhilHealth. So, parang, alam mo yun, pupunta siya doon, tapos bitin yung discussion. Tapos, sana sinabi niya, abolish na natin yung MAIP dahil malaking pondo ng health natin sa MAIP na pupunta. Sabi niya, dapat zero billing na tayo, diba? At hindi na kailangan lumapit kahit kanino. So, ang clear instruction na i-abolish ang MAIP at i-expand ng coverage siya, nakasama yung preventive, kaso hindi yun na-discuss. Yun ang kulang. Katulad ng mga ibang it's an enumeration, parang output-based enumeration ng accomplishment niya, pero walang malinaw na policy direction kung ano ba dapat at kung saan dadalhin. Yan. Baka kasi ang naging messaging nila even before, wag na paliwanag yung mga policy pronouncements na yan. Hindi naman nakakain yan. Hindi naman naintindihan na nakakain yan. Doon na rin tayo sa talaga mararamdaman, di ba? So, baka yan naging approach nila. Oo, basta masagot. Pero sige, pag-usapan natin concretely, no? Yung pakinabang sa PhilHealth. I understand, meron kayong mga personal experiences about it, no? So, sige, si Smiling Assassin, ngumingiti eh. Napakinabangan niya na ba yung PhilHealth na yan? Hindi pa. Technically, dapat ang covered sana ng PhilHealth ay at least umaabot sa 60 to 70% ng healthcare cost mo, lalo na kapag na-hospitalize ka, diba? Pero dun sa mga sitwasyon na kung saan nagkaroon kami ng hospitalization sa kabila ng ang PhilHealth kasi technically sa family insurance. Isang miyembro lang ng family ang kailangan nag-provide ng premium. Covered yung buong pamilya dyan. Dependence. Pero hindi kino-correct yan kasi kung halimbawa kaming dalawa ni Dan, parehas kami nagtatrabaho, parehas din kami nagbabayad ng PhilHealth na premium. So doble ang premium ng pamilya namin. Pero wala yung epekto sa coverage ng PhilHealth sa amin. So ito lagi ko kinukwento nung time na nag-stent si Professor Dan. 7 stent yun So, mahigit 1 million yung ginastos dyan. Pero ang coverage lang ng PhilHealth dyan ay 25,000. Daming step. Yeah, pito. Ang dami nun. 2 linggong lagayan yun ng stent. Kaya, very real yung issue ng PhilHealth sa akin. Kasi dito mararamdaman yung nag-save ka ng pera for many reasons, diba? Pagkas biglang sa isang iglap, mauubos dahil nagkasakit ka, tapos ang coverage ng PhilHealth ay wala man ng, 20% ng totoong ginastos mo sa ospital. So, mabigat yon sa mga ordinaryong mamamayan. Kabit-kabit yung issue, diba? Kaya, yun. Si Sen Edu may hubot dyan. Sen Edu. A month ago, na hospital yung mother ko, at nung magbabayad na ako, akala ko kasama yung PhilHealth. Sabi na, hindi kasama rito. Sabi ko, bakit? Ito kasing naging problema niya ay na-trigger ng isang gamot na ininom niya. So dahil na-trigger ito ng gamot na ininom niya, hindi siya kasama sa coverage ng PhilHealth. Hindi ko alam yung mga technicalities eh. May mga ganun sila. So, hindi na ako nakipag-argue dahil wala akong alam doon. Paano yung mga iba, di ba? Yung iba na talagang wala talagang pambayad, no? etc. Hindi nila alam yung mga technicalities. Ako nga, hindi ko na alam kung ano yung mga technicalities na yun eh. So, ang dami palang mga ganyan mga klaseng mga specifics, no? Para sabihin, halimbawa ng hospital, hindi ka covered. No? Hindi covered mo dahil sa ganito, 1, 2, 3, 4. No? Magkano inabot? Magkano inabot, Senator?
Medyo mahal. Medyo mahal. Pero itong ngayon, mas mahal. Ito, ang dami kasing kwan eh. Ang dami mga medical procedures. Hindi, yan sa problema, di ba? Kasi yung healthcare system natin, iintayin ka magkasakit. Yeah. Tapos, para mapakinabangan mo yung supposed benefits. Tapos, pag nandun na, yung inaasahan mong zero, hindi naman siya technically nagiging zero, di ba? Although may mga binibida si President kanina na yung sa mga yung kidney patients pa, yung post-op meds overcrowd. Sa transplant. Oo. Pero kulang tayo in terms of... Tinawagan ko pa si Dr. Mingita. Sabi ko, Doc, sabi sa akin ng hospital, hindi daw kasama ito. Sabi niya, hindi, kasama yan. Sabi niya. Paano? Nakapag-debate pa? Oo, kasama yan, sabi niya. So, nakasama ba o hindi? Nagmamadali ka rin. Hindi nasama. Tapos bala ko sana balikan para magreklamo. Dahil marami rin mga meetings, mga ganitong mga klaseng interviews. No? Actually, ang prescription medication, kasama naman, as long as pinrescribe siya bago ka mag-check out sa ospital. So, pero yung after nun, ikaw na. Medication. After nun, ikaw na. Pero ang pagkukulang natin yung preventive side eh. Hindi ka magkasakit. Yes. Well, ngayon, merong e-consult. Yun. Wages yun. Hindi, kaya nga buti binanggit ng Pangulo, di ba? Bukas kayo na mas maraming parks para dun mag-zumba, mag-aerobics. Yun nga yung preventive. Problema. Puro kayo negative eh. Ayan, di ba? Yung preventive dun. At saka may e-consulta, yun nga lang ilang presinto, ilang clinic lang yung makaka-accommodate sa mga residente. Pero ako kasi lagi kong kinukwento sa mga tao to eh. Puntahan niyo po, i-check niyo, hanapin niyo kung alin ang e-consulta sa inyong bayan para ma-realize nila yung demand at magbigay ng mas marami pang serbisyo. Kasi dyan sa e-consulta po, nandyan yung mga lab test na pwede nyo magamit, na supposedly kasama sa coverage natin sa PhilHealth. Kaso, mga paisa-isa, 2 lang yan sa buong bayan. So hanggang hindi na feel ng gobyerno yung pressure ng demand natin, hindi po dadami yan. Ganun, yun ang reality. Problema sa SONA eh. Sana nga kinuha niya, pinangatan pa niya ng gusto yung mga Duterte. Halimbawa, kung nakuha siya ng mga 20 o 30 na mga pamilya, ng mga biktima ng EJK, pinaupo niya doon sa harapan. Tapos pinatayo niya. No? At pagkatapos niyang patayuin, sasabihin niya na sasama tayo sa ICC. No? Napaka-dramatic, napaka-compelling nung SONA na yon. Kumuha siya ng mga 20, 30 mangingisda. At sabihin niya, ito yung ating West Philippine Sea. Ito yung mukha ng ating Philippine Sea, no? Ito yung gagawin natin. Ito ganun. So hindi Saang universe nag-i-exist yung ganyang SONA, Sen Edu? Halimbawa, si GMA, meron siyang Mang Pandoy. Bangkang papel. Meron siya Mang Pandoy kay kay FBR. Si GMA, bangkang papel. Yung mga bata yun, di ba? Bangkang papel, di ba? Yung gano'n eh. Mahalaga kasi sa messaging yun eh. Hindi lamang yung gagawin mo, di ba? Para ma-define ano ba talaga yung SONA mo. Kaya, yun. At the same time, ikinanto mo yung mga Duterte. Ikinanto mo. In-emphasize mo yung difference mo sa kanila. Di ba? Ito pala, mapag-usapan natin yung ilang side issues, no? So, may mga nag-boycott. Hindi yata umattend si Senator Robby, no? Sa akin, isang sobrang laking kawalan nun, no? Kasi napakalaking kawalan nun. Sorry, hindi ko mapanindigan. Si Bato rin, hindi nag-attend, di ba? Si Ivy, hindi nag-attend. Sobrang kawalan yung mga yun. No? Si Pulong, no? Hindi rin Pulong. Napaka-define nyo, di ba? Oo, si Sara Duterte, wala din, di ba? The country is the poorer, no? Dahil sa kanila. Ayun, maganda. May balita si Arnold Aguirreos. Health and Wellness. Sisimulan na nila sa Sports Science Program. Yan. Actually, isa yan sa mga magagandang ahensya ng gobyerno yung TESDA. Honestly. Yes. Oo. Tsaka napakalaki ng role niyan kasi biruin niyo yun, yung mga estudyante, hindi mo kailangan magtapos ng kolehiyo. Pag nag-TESDA ka, makahanap ka na ng trabaho. That's the design sana. Tapos yung ladderized, diba? Hindi kailangan magkolehiyo agad. Tapos yung na-TESDA mo, dapat nakikredit sa college. Yun. Tsaka yung iba, ito naman, hindi naman sa pinopromote natin yung labor export policy na ayaw aminin ng kahit anong gobyerno. Yung mga in-demand na trabaho, kunwari sa Canada, di ba? Yung mga welders, yung mga butchers, yan, kasama yan sa mga training naman.
ng TESDA. Actually, yung TESDA sige. din dapat ang nagbibigay ng capacity building pag-upgrade ng skills, diba? So, halimbawa sa BPO, so kung yung mga manggagawa na dahil nag-evolve na yung nature ng BPO, dapat nag-upgrade na ng skills yung mga workers dyan. Di ba dapat Correct. TESDA yung nagbibigay ng training dyan? Tama. Kaya yung TESDA ay dapat nakadikit sa industriya kung ano yung demand at saka kung ano yung industrial policy ng gobyerno. Diba? So, okay, babalikan na naman doon sa framework. Ano ba yung framework? Ano ba yung industrial policy? Saan ba pupunta? Diba? Late itong troll na to, no? Tiniklik ko na nga, tatakbo kami sa pagkapangulo. Okay? Saka dito ko lang sa Pilipinas na experience yan na bawal maging magaling. Kasalanan ng maging magaling. Diba? Di ba dapat nga nagiging magaling tayong lahat? Pag magaling tayong lahat, o di walang naluloko. Diba? Sana. Ito naman, no? Talagang mali talaga yung framework ni Prof. Shelo, no? Ang taas ng standard, eh. Ano ka ba? Nasa pabubuhan tayo dito, syempre. Pabubuhan tayo. Nasa second stanza nung kanta ko, di ba? Ganun ba? Ako mas bobo nanalo, eh. Ganun yun, eh. Tsaka, sa bagay, kung mga matatalino yung mga tao, wala nang mabobola yung mga troll, wala silang trabaho. May nagbanggit nga dito, 'di ba? Yung highlight ng speech ng presidente last year, yung Pogo, wala namang update. Bakit ngayon hindi ginalaw yung e-gambling? E-gambling. Oo nga, e-gambling. Oo. Medyo nato sa big letdown. Laki nakukuha ang buwis doon, eh. Mukhang matindi pakiusap dyan, eh, no? Sino bang nasa likod ng dami niyong gustong Sino ba nasa likod ng e-gambling? Sino may mga license dyan? Oo nga, no? Kasi nandun ka na sa linya na yan, di ba? Pogo, e-gambling. Hindi mo pa sinagad, no? Muntik na lumaban for speaker. Yung isa, what? muntik na lumaban for speaker. Yung isa nasa LNG sector. Diba? Ito pa gusto ko rin banggitin. No? Kung talaga mahal na Pangulo, yung ating mga ordinaryong Pilipino, manggagawa, nakabibinging katahimikan pagdating sa wage increase, eh. Yes. Walang binanggit, diba? Yung pa naman ang may malaking epekto pagdating sa usapin ng ekonomiya. Kasi yung mga manggagawa natin, yung nakakaramdam ng pagtaas ng presyo ng bilihin. At yun ang opening spiel niya. Diba? Inflationary daw yun, eh. Inflationary daw, eh. Kaya may negative na impact sa ekonomiya. Mali na naman yung framework ko. Kaya nga hindi natuloy yan, diba? Oo nga. Kaya nga hindi natuloy, eh. Pero bakit nga wala ring discussion tungkol sa fiscal consolidation natin, yung palaking utang, 'di ba? Oo nga, no? Pwede pa niya sisihin yung nakaraan doon, eh, 'di ba? Hindi, nung first na niya sinisisi nga niya, tapos sinasabi niya na madaming utang yung mga nakaraang administrasyon, 'di ba? So minana niya yan, pero pabababain natin sa 60% ang debt to GDP ratio. Pero ngayon walang binabanggit kasi papalapit na tayo sa 62%, 'di ba? Pero dapat, nagbibigay siya ng agenda sa Kongreso kung ano ang gagawin natin. Belt tightening ba tayo? O magdadagdag tayo ng additional revenue? O tax administration lang? Parang walang instruction. Diba? Oo nga, no? Oo nga, tama. Total budget season na naman, malapit-lapit na after this zona, no? Correct. Or parang pareha siya ng previous administration, pasa load lang sa future administration. Kung si Sara naman daw yan, ibaon na natin sa utang ang Pilipinas. Diba? Para maganda yung pag-welcome mo kay Sara. Utang, ganun.